sorry. Patawarin mo si Mommy. Aldwin, honey. I'm sorry. Patawad. Masyado na kasing maraming nangyayari at palagi kitang nakakalimutang tanungin. Tungkol saan? Aldwin, kamusta na yung malanding babaeng yun, ha? Hindi ba't manganganak na siya? Anong nangyari sa kanya? Bakit ba hindi ka makasagot sa akin? Hindi rin tumatawag yung nanay. Ano nang gagawin natin sa mag-inang yon, Aldwin? Paano kung magpakita na lang sila bigla? Paano kung dalhin ng babaeng yun dito yung anak mo sa kanya? Hindi niyo na po kailangan ma-stress, Mama. Mama, pakiusap. Yung pagbubuntis po ni Marivic, walang pwede makaalam nun. Akala mo baliw ako? Bakit ko naman yung pagkakalat yon? Ay, sandali. Yung Marivic na yon, magkakaanak ba talaga siya? Sandali, Aldwin. Bakit? Makinig ka sa akin, anak. Hindi na mabubuntis si Andrea. Hindi na ako mabibigyan ng apo ng asawa mo. Bakit hindi mo na lang iuwi yung anak ni Marivic? Dito mo na lang palakihin. Total, anak mo naman yun eh. Ano bang iniisip mo, Mama? Ano ba, Aldwin? Gusto mo bang hindi magkaanak? Ikaw naman ang gumawa sa batang yun eh. Mama naman. Ay, Diyos ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa atin, sana malang nakita ko yung mukha ng anak ni Marivic. Bakit mo ba gagawin yun? Hindi natin kukunin yung bata. Ano naman ang binabalak mong gawin? Alam kong gusto mong makuha ang kumpanya at pera nila, Andrea. Okay lang sa akin ang mga plano mo, pero habang buhay ka na lang ba hindi magkakaanak? Paano naman ako? Ilang taon na lang ba tatagal ko sa mundong ito, ha? Kapag iniisip ko na mamamatay ako, nalulungkot ako na hindi ako naging lola sa anak mo. Naiiyak ako minsan kahit sa hating gabi. Ay, naku, nakakalungkot. Ay, ang ganda ng panahon, ate. Bubuksan kong bintana. Kamusta ka na, ate? Kasalanan ko, Angeline. Hindi ko dapat nararamdaman ito. Ate, hindi mo naman ginusto yan nangyari sa'yo. Nasasaktan ako para kina Mami at Aldwin. Mahirap patawarin ang nagawa ko. Pero ate, ikaw ang nasasaktan dito. Isipin mo munang sarili mo bago ang iba. Si Aldwin kaya, kumakain pa kaya siya ng maayos sa bahay? Ano ngayon kung hindi kumakain si Aldwin? Ano ka ba naman, ate? Habang buhay ka bang hindi magkakaanak? Ikaw ang gumawa sa batang yon. Malungkot kung mamamatay ako na hindi man lang naging lola dyan sa anak mo. Tama. Dahil nangyari to, iuwi ko na ang anak ko. Yung bata. Siya ang magiging anak namin ni Andrea. Iniisip ko, mama mo. Alam ko masama ang loob niya sa nangyari kay Andrea. Magiging okay din po si Mama. Huwag kayong maglala sa kanya. Kung masasabi ko lang sana na okay ang lahat, hindi na ako mag-aalala ng ganito. Ang masakit, si Andrea, hindi ka na niya mabibigyan ng anak, Aldwin. Nasaktan din ako. Yun sana ang unang anak namin. Ang totoo po niyan, mas importante pa rin sa akin si Andrea. Mahal ko siya, kaya kami nagpakasal. Hindi ako nagpakasal para lang magkaanak sa kanya. Gusto ko malaman, ayos ka lang ba? Tanggap ko na po yun kung hindi na talaga kami magkakaanak pa ni Andrea. Pero iniisip ko po na si Andrea mas masasaktan sa nangyari. Ang totoo, ayos lang sa akin na mag-ampon. Huwag na po kayo maglala, Papa. Sige.
Hindi ko inaasahan na sasabihin mo yan. Maraming salamat sa'yo. Aldwin, alagaan mong mabuti si Andrea para sa amin. Opo, Papa. O kahit na isang linggo lang dun muna siya uuwi sa bahay namin. Akala mo ba papatayin ko siya sa pagod pag uwi niya sa bahay? Kung tutuusin, hindi nga dapat nangyari to kung nandun si Andrea sa bahay. Hindi na kasi siya dapat pumunta sa inyo. Patawarin niyo po ko, Ma. Ay, Diyos ko, kung sa paghingi lang ng tawad, makakalimutan ko na nangyari. Sana hindi ako nagagalit ng ganito. Si Andrea ang mag-aalaga nung anak niyo ni Marivic. Opo. Aldwin, ang lalabas niyan. Pinalitan mo yung namatay na anak ni Andrea. Sino sinabi mong pupuntahan ni Andrea? Yung kapatid daw niyang lalaki. Ang sabi niya, nahanap na niyang nawawalang kapatid niya. Ay, Diyos ko. Kapag nagkataong totoo nga yun, nanganganib na ang pwesto mo dyan sa kumpanya nila, Aldwin. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo mapupunta ang buong sala para dun sa lalaking anak ni Chairman niyo.